Hello mga kasari! Welcome back dito sa ating channel. Yan! Nakabili tayo ng bagong istante. So katas ng ating sari-sari store. So kasama natin si mother at ang aking pinsan. Ayan. Dito natin ilalagay para hindi na siya nakalagay sa mga ganito. Diba? Para medyo asensado na tayo. Bam! Baram bam 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 baram bam bam bam. Naiwan tuloy yung ano. Naiwan yung panapit. Ay, nako. Ito, yung ibang mga biscuit, ilalagay na natin doon kasi itong nabili nating estante ay may lagayan ng mga biscuit. Ganyan. Ay, pupunasan muna ng aking pinsan. Tapos saka natin didiskartehan kung paano pa natin siya papagandahin. Ayan na! May lalagay na natin. Bongga! I'm so happy! Gusto mo? Okay, sige. Ganun ka pa. O, i-ano natin, sagad natin ng bahagi. Oo. Dito na lang. Oo, pwede nating ilagyan. Yan! Bongga! Sure ka? So, pwede nating ilagay dito yung mga biscuit. Yan, tapos mga candy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O, 12 pa yan. May mga divider. Medyo manipis lang yung yung mga salamin na ginamit. Kasi 1,400 lang to. Mga kasari. So, budget meal lang siya. 1,500 siya, tinawaran ko lang. Pero hanggang 1,400 lang daw. Medyo malayo-layo din kasi yung pinanggalingan niya. Pero, next time, kapag umorder daw tayo, may bawas pa daw yan. May mga discount na daw siya. Bongga! Ha, diba? Sliding window. So, ayan mga kasari. Yung mga, naman natin, mga candies. Kagaya nito, mga chewing gum. Pagsasama-samahin na lang natin siya. Para space saver na din tayo. Charan! So ito na mga kasari, ang ating bagong stante. So nailagay na natin yung mga mangilan-ngilan nating mga candies na mabenta naman talaga dito sa ating tindahan. Kasi itong mga candies, mga biscuit ay seasonal lang. For example, ito mabenta to ngayon. So next time naman na pagbili natin, hindi na siya mabenta. So, papalitan naman natin siya ng iba. Pero the rest, ayan na yun talagang usually na hinahanap talaga dito. So, ayan, pak. Diba? Pangmalakasan talagang istante. Kaso, ang wino-worry ko naman dito mga kababayan, yung mga langgam. Kasi, gusto ko sana yung may paa sana para malalagyan natin ng tubig dyan. Para hindi aangat yung langgam. Pero, gagawa natin. Comment down below kung may suggestion kayo para at least meron akong idea kung paano ba makakaiwas sa mga mga langgam-langgam na yan. So, ito naman yung ating mga chichirya. Ayan. Oh, diba? Hindi pa tayo tapos mag-display. Ito, pandami pa. Ayan pa sa ilalim. O, yung bigas magre-repack pa tayo. So, ito na yung sa labas. Medyo hindi lang kaaya-aya ito kasi syempre hindi pa natin nare-repaint. Wala pa tayong budget. Pero, yan? Lumipat kami dito, ganito na talaga yan. So, next project natin yan para mapaganda. Then, lalagyan din natin siya ng ganito, dito sa labas. Dati kasi dito namin nilalabas yung mga paninda kapag may bibili. Kaya lang, dahil nga dito sa mga to, mahirap siyang ilabas. Kaya dito na lang sa pintuan diretso. Ayan, magdodoorbell lang sila dito. Pak! Ayan. Kami ay nasa kwarto, yung kasi yung kwarto namin. Ayan. So, galit ata si Anina nagdidis. Napagod na ata kasi kanina pa kami umaga para kami kurache. Bilag-bilag. Pinagkan ko yan kasi ko ilalagay ko yung Nahirapan kami doon sa mga chichirya kasi sa sobrang dami ng chichirya. Hindi namin alam kung saan namin ilalagay. Usually, yung mga customer kasi natin, hindi nila minsan alam yung bibili nila. Kaya kapag pumunta sila sa tindahan, kapag nakita nila yung items na nakadisplay sa atin, di ba, mapapabili sila. So, kailangan talaga i-display natin yan as much as possible, visible para sa kanilang lahat. Visible para sa kanila yung mga paninda natin para mabilis sila makapag-decide kung ano yung bibilhin nila. So ako naman ang ginagawa ko kagaya nito. Itong biscuit na to, medyo napadami kasi yung order ko kasi last time sabi ko nga sa inyo, yung mga items natin dito ay seasonal. Minsan mabenta, minsan hindi. Kaya ako talaga, kunwari ito extreme, ng mga months last month, sobrang hype na hype yung extreme ko, tsaka yung mga combi, ganyan.
So ngayon naman medyo naglaylo siya, iba naman yung hinahanap ng mga biscuit. So in that case, ang ginagawa ko naman, pinofokal ko siya talaga sa tindahan para at least lagi pa rin siyang makikita at maaalala. Ganon yung diskarte ko para hindi siya yung ma-expired, hindi siya yung matatagalan na ibenta. A few moments later. What's up mga kasari? So ayun, nandito tayo ngayon sa SNR. Tumingin tayo ng mga sale na mga canned goods or kahit anong items na pwede nating itinda dun sa ating sari-sari store. Kasi minsan dito may mga sale o kaya buy one take one, mga ganyan. So tignan natin, since nandito naman na din tayo dahil tayo ay nagpa-PMS din dito sa Suzuki Kawit. Medyo matagal-tagal pa mga kababayan yung hihintay natin. Alas 4 pa ata yung tapos ng PMS. So, ayun. Dito muna tayo. Kakain tayo ng lunch. Then, proceed na tayo dun sa grocery. Samahan nyo kami. Si Kuya Juan. Pinapalitan namin yung chicken. Gusto ko kasi yung malaki, syempre. Yan. Bongga. 2-piece chicken. Kain tayo. Hello! Welcome back! So ayan, nakasama natin si Kuya Juan. At mag-iikot-ikot tayo, titignan natin yung mga yan. Baka may makita tayo mga sale. Diba, Kuya Juan? Tapos pwede nating itinda. O diba, ganun lang mga kasari. Samantalahin nyo yung mga privilege card nyo, yung card natin, diba, may bayad dito. So kakarinyo ko lang din, 700 pesos. So, i-maximize natin yung mga, anong tawag sa ganun? Yung mga perks niya, di ba? So dito mabibili natin yung ibang mga items na good deal. So let's go. Let's find them. Unang pupuntahan natin mga kasari ay ang Spam kasi may mga naganap sa store ko nito. O biruin nyo, 207. Pero dun sa isang binibila namin ay 218 ito. So imagine, napakalaki ng difference nila. Yung maling is 114. Oh, medyo mahal yung maling kasi 110 ko lang siya nakukuha. Yung maling dito mahal. Ayan, 114. Ayan, so bibili tayo ng Spam pangtinda natin. Shala, di ba? Sorry store pero may Spam. At ito din mga kasari, meron din akong tinda nito sa tindahan. So ito yung presyo niya, 179. Tapos yung isa 182, chili and garlic. Tapos ito naman corned beef, plain lang to. So kuha din tayo niyan. Ayan mga kasari, may nakita tayo ditong buy one take one, mga kape. So kuha din tayo nito para i-resell natin, 'di ba? Buy one take one na yan, no? O parang yung 500, 'di ba? Pwede nating ibenta 300 pesos each. Diba? Not bad. Yun na, kumuha na tayo. Meron din dito, mga buy one take one. So, kumuha din kami. A few moments later. Hello mga kasari. So, ayan, pahinga ulit tayo at waiting naman tayo sa pagtapos ng ating PMS. Pak plakado, 5 hours tayo maghihintay. Kaurat. Nakaka-boring. Tapos na tayo magbayad. So ito na yung ating battery test. Okay pa naman daw. Oh my god, diba? Gastos is real. A few moments later. So ayan mga kasari, susunduin na natin ngayon si Kuya Juan. Konti lang naman yung pinamili namin, yung mga para sa paninda nga. So ayan, let's go. So ayun nga mga kasari, inabot tayo ng 7,600 dito nga sa ating pagpapa-PMS. So umabot na kasi siya ng 4,600, 46,000 yung ating tinakbo. So dapat 45,000 lang, bumalik na ako, pero okay naman daw. Nagawa naman ng paraan. So ayun, babalik ulit tayo kapag ka siya ay nag 50,000 na. So hindi na naman natin alam kung magkano na naman ang ating gagastusin doon. So ito yung isa sa mga akala ng iba kapag nagkaroon ka daw ng sasakyan, matipid. Pero ang hindi nila alam, Diyos ko, magastos. Buksan natin. So
So ayun ang hindi nila alam, magastos po ang magkaroon ng sasakyan. Parang anak nyo na din kasi siya na may maintenance. At hindi naman po pwede na, alam nyo yun, hindi mo ipapa-maintenance yung sasakyan mo lalo na araw-araw ginagamit, 'di ba? At syempre for your safety, sa mga ganitong aminin ko na sa inyo, wala talaga akong alam sa sasakyan. Yung lang, basic lang, pero yung sa mga makina, sa mga ganyan. So wala akong alam dyan. Yung nalalaman ko pa lang ay kung paano magpalit ng battery. Yun pa lang, pero the rest wala pa. Pero siguro kung tututukan naman natin, di ba, mapag-aaralan din naman natin yan. So ayun lang, talagang mahal talaga pag saka pumunta. Pero ang akin lang naman, sa side ko naman, kahit na mahal ang binayad natin, ginastos natin, makakasure naman tayo na talagang quality naman yung service na pinrovide sa atin. And if ever na meron namang mga aberya or may mga hindi magandang nangyari sa sasakyan, for example, huwag naman sana, isa lang ang babalikan natin kasi hindi ko naman to pinagalaw kahit saan. Simula na bili natin siya, hindi namin to ipinahawak sa iba, talagang sa kasa talaga kami. So yun, may kamahalan lang talaga, pero ganun talaga. Kailangan na natin mag-alat ng budget para talaga sa sasakyan. Kaya sa mga nagsasabi na makakatipid kayo sa pagkakaroon ng sasakyan, hindi po totoo yan dahil magastos po talaga. Lalo na kung kayo ay mag-out of town, kailangan ng mga toll gate, gasolina, 'di ba? So ayun yung mga downside kapag meron kang sasakyan. Pero sa kabilang banda, convenient, 'di ba? Kasi kahit saan mo gusto pumunta, makakapunta ka anytime. Wag lang coding, okay? Tapos kapag ka mga traffic, 'di ba, umuulan, so dito mo naman ma-appreciate na meron kang sasakyan. Kasi yung iba, 'di ba, nagko-commute, inaabot na ng gabi, pero kapag ka ikaw ay may sariling sasakyan, kahit saan mo pumunta, kahit saan mo gustong pumunta, or kahit umulan pa yan, mainit, so komportable ka sa loob ng sasakyan mo. So ayun lang, tapos meron kang maisasama kasi kung depende sa laki ng sasakyan mo, kung 4-seaters, 6-seaters, 7-seaters, or kung yung van pa, 'di ba, pang family size. So yun lang, yun yung mga advantages and disadvantages ng pagkakaroon ng sasakyan. So isipin nyo muna kung ano yung mga kung kakayanin ba, kasi mahirap talaga lalo na kapag lang yung mo, anong tawag sa ganyan, kapag yung source of income ay hindi naman tutugma talaga, so talagang mahal talaga siya. So ayun guys, papunta na tayo, pauwi na tayo ngayon at marami pa tayong gagawin. May order pa tayo at ayusin pa natin yun. So ayun lang, hanggang dito na lang muna mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood at update ko po kayo kung naibenta na po namin yung mga napamili namin ditong mga naka-promo sa SNR. So tingnan natin kung paano mag-work ito at kung maganda nga bang gawin ito. Although maganda naman talaga kasi syempre may profit ka naman dito. Tingnan natin kung ito ay beneficial at kung talagang mabilis ang ROI dito, then diba, bibili tayo ng mas marami. Okay, so hanggang dito na lang muna. Maraming salamat mga kasari. At lagi ko ang sinasabi sa inyo, palagi kayong mag-iingat at happy selling. Bye-bye!